Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Ako si Bitoy. Ako isang problema sa lipunan dati. Isang palaboy, isang playboy. Adik sa droga. Sometimes nagnanakaw pa. Wala akong pakialam sa buhay ng iba. Ang tanging iniisip ko lang ay ang sarili ko. Basta masaya ako. Dear Max FM. Isang araw, may nakilala akong babae, Chin. Itago natin siya sa pangalang Tinay. Isang mabait at mapagmahal na babae si Tinay. Nakita na niya ako sa pinakamababang punto ng aking buhay. Pinaka-worst na situation ko, siya ang witness. Pero hindi niya ako hinayaang doon lang manatili. Alam mo yung dati akong salot ng lipunan. Ginagawa ang lahat ng makakaya ko para sa aking sariling interes. Kahit na makakasakit pa ako sa iba. Nakikilahok ako sa mga gulo sa kalye, nakikipag-away, nagnanakaw ng mga gamit pa ng iba. At ang drugs, naging bahagi na ng aking buhay. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala ito. Wala akong pakialam talaga kung anong mararanasan ng ibang tao sa kamay ko. Ginagamit ko sila para sa aking sariling interes. At hindi ko na iniisip yung mga consequences ng aking mga actions. Hanggang isang araw, nandun ako sa pinaka-worst na situation. Na-hospital ako, Chin, dahil na-overdose ako sa drugs. Halos mawalan na ako ng hininga. Doon ko napagtantong kailangan ko ng magbago. Kailangan ko ng tigilan ang pagda-drugs dahil gusto ko pang mabuhay. At sa ospital, nakilala ko nga si Tinay. Para bang siyang nagdala ng liwanag sa buhay ko. Tinulungan niya ako magkaroon ng pag-asa at pagbabago. Kung dati-rati nasa isang madilim na lugar ako, napapaligiran ng mga problema at frustration sa buhay. Yung buhay ko tila nawala ng saysay. Yung aking mga gawa tila wala lang kabuluhan. Kaya parang gulo lang ang hinahanap ko lagi. Hindi ko na kasi alam kung paano ko harapin ang mga pagsubok na yon. Mga magulang ko nawala ng tiwala sa akin. Ayaw na nila akong tanggapin sa pamilya. Dahil sobra nga naman talagang matigas ang ulo ko, Chin. Ayaw kong nagpapakontrol. Ayaw kong may nagsasabi at nagpapayo sa akin kung anong dapat kong gawin. Yung mga kaibigan ko dati sa school, lumayo na sa akin lahat. Hanggang napariwara ako, natigil sa schooling at wala ng direksyon ng buhay. Yung drugs at alak, naging aking takbuhan. Pero hindi ito yung solusyon sa aking mga problema, alam ko. Sa gitna ng aking mga frustrations at depression, may mga pagkakataong naisip ko na wakasan na yung buhay ko, Chin. Hindi ko na alam kung anong silbi ng buhay ko kasi. Tila ba lahat ng mga bagay na wala na ng kwenta. Pero sa gitna ng aking mga problema, nakilala ko nga si Tinay. Nakita niyo yung potensyal sa akin. Matalino daw ako. Base na lang sa mga conversations namin. Pero winawasak ko yung buhay ko. Winawasak ko daw yung future ko. Pinakita niya sa akin na mayroon pang pag-asa pa rin. At may mga taong magmamahal sa akin. Hanggang unti-unti akong nagsimulang magbago, Chin. Nang dahil kay Tinay. Natutunan kong harapin ang mga problema ko na may tapang at determinasyon. Hindi madali ang pagbabago. Maraming beses akong nadulas, pero si Tinay ang laging nandyan para sa akin. Tinulungan niya akong lumaban sa yung tinatawag kong mga little demons ko. Yung pagiging demonyo ko. Kaya nagkaroon ako ng pag-asa. Dahil kay Tinay. Ngayon naman, Chin, ako isang bagong tao na.
Nagbago na ng tuluyan, wala nang drugs sa buhay ko. Wala na ako mga gawaing makakasakit ng iba. Si Tina yung aking naging inspirasyon. Yung aking pag-ibig sa kanyang nagtulak sa akin na maging mas mabuting tao. Sa totoo lang, si Tinay ang nag-correct ng sulat kong ito. Gusto ko pa sanang magkwento, pero medyo mahaba na. Nagpapasalamat ako kay Tinay sa pagmamahal mo sa akin. Salamat sa pagtanggap sa akin sa pinakamababang punto ng aking buhay. Tinanggap mo ko bilang ako. Hindi mo ko hinusgahan sa nakaraan ko. Ikaw na ang aking buhay ngayon. At hindi ko alam kung saan ako pupunta kung wala ka. Sana, Tinay, wag mo kong iiwanan kahit makita mo ulit ang mga little demons ko. Sana wag mo kong sukuan para tuluyan ng magbago. Dahil ikaw lang ang tanging kakampi ko. Ikaw lang ang dumadamay sa akin. Sana isang araw din maipakilala kita sa pamilya ko. Pero uunahin ko munang matanggap nila ako ulit. At makita nilang ako'y nagbabago na. Salamat sa pagbibigay direksyon ng buhay ko, Tinay. Kahit walang-wala ako, kahit lumalabas ang pagiging demonyo ko, iniintindi mo pa rin ako. Kaya pinapangako ko, wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Susuklian ko ng pagbabago at pagmamahal din ang pagmamahal mo sa akin. Sa mga taong nanakawan ko, nabugbog ko, mga taong naagrabyado ko, lalong-lalo na ang pamilya kong tinalikuran ko, sana'y mapatawad niyo pa rin ako. At sana'y mapatawad pa rin ako ng Diyos. Hanggang dito na lamang ang inyong kamags. Bitoy. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.